Sabay natin basahin ang salita ng Diyos na matatagpo sa Luke 23:46 in the count of 3. 1, 2, 3. Jesus crying out loud with a voice, Father, into your hand I commit my spirit. Saying this, he breathed his last. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Pa'y makapuna po. Amen. At tunay nga, ito pong last word ng ating Panginoon bago sa nalagutan ng hininga doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? At ang pamagat po ng bibigay natin sa atin ng ating Panginoon ay, into your hand I commit my spirit. Hallelujah. Patuloy tigabay ng ating Panginoon sa kanyang mga salita sa araw na to. Yun po. Hindi lang po ito isang salita, no? Ito po yung culmination, no? Pinakaganapang buong plano ng Diyos ng kung bakit siya nagparito sa mundong ito. Amen? Matatakal din po natin sa araw na to yung kanyang muling pagkabuhay. Amen? Hindi lang po sa kanyang huling salita, kundi maging sa kanyang huling pagkabuhay. Hallelujah. Yung last word, no? Yung nakaraan, naganap na. Yun po. At ngayon naman po, into your hand, I commit my spirit. Kaya sabi nga ng iba, ano ba talagang nauna? Amen? Ito ba yung nauna o ito yung huli? Amen? Malalaman po natin kung bakit ganito ang pagkakasunod po ng kanyang 7 last word. Yun po. Hindi po sila magkahiwalay, no? Meron po sang direksyon kung bakit ganito ang pagkasunod po sa kanila. Mula sa it is finished, tungo sa into your hand. From accomplishment to surrender. Yan po. From victory to trust. Amen? Hallelujah. Sabi po sa John 19:10, when he had received the drink, Jesus said it is finished. With that, he bowed down his head and gave up his spirit. Diba? Nang natanggap na ni Jesus ang inumin, sinabi niya, naganap na. Pagkatapos, iniko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Amen? Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ito po ay hindi buktong hininga ng pagkatalo. Ito ay isang direksyon ng tagumpay. Yun po ba? Hindi sinabi ng Panginoon, I am finished. Sabi nga ng ating Pastor Oliver nung nakarang preaching niya po, no? Kundi, it is finished. Yun po, naganap na. Ano ang natapos ng ating Panginoon? Amen? Ang utang ng kasalanan, full paid, bayad na. Ang hustisya ng Diyos, natugunan na. Yun po, natugunan ang parusa ng kasalanan at ang kaligtasan ng ginawa ng Diyos para sa atin lahat ay nakumpleto na. Amen? Hallelujah. Sabi po sa Hebreo 10:14, for by one sacrifice, He has made perfect forever for those who are being made holy. Amen? Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghandog ay ginawa niyang ganap, magpakailanman ang paginaging banal. Amen? Kasi dati, ang paghandog po sa lumang tipan ay to the shedding of the blood of the animals. Yung po ba? Kung nagbabasa po tayo ng sa lumang tipan. At sa isang alay lang po, for one sacrifice, ito sa ating Panginoong Yesus, naging perfect na po ang lahat ng kanyang paghahandog. Naging ganap na. Amen? Hallelujah. Kaya nga, yung kanyang sakripisyo po, yung kanyang sacrifice, ibig sabihin, hindi mo na kailangang dagdagan, hindi mo na kailangang bayaran, hindi mo na kailangang tulungan ang Diyos. Yan po ba? Kasi natapos na, kompleto na, at sapat na.
Ngayon, isipin mo natin ito, no? Kung hindi pa natapos ang gawain, amen, hindi tayo pwedeng magpahinga. Yun po ba? Parang estudyante, kung sa ating nung estudyante po tayo dati, no? Kung tayo talaga nag-aaral lang mabuti, no? Yung doon sa nag-aaral lang po, no? Yung talagang ano yung kasigasigan na pag-aaral. Pag hindi pa tapos ang exam, hindi sila nakakatulog ng maayos. Amen po ba? Amen, no? Pero sa akin dati, hindi ganun eh. Kahit na walang tag ito, walang review, nakakatulog naman. Maging sa karamihan ko sa atin lahat, yun po ba? Parang empleyado, yun po ba? Pag may deadline, dapat kumpletuhin ng trabaho, dapat tapos na. Yun po ba? Hindi ka pwedeng umuwi, lalo na pag talagang top urgent yung ginagawa. Amen? Pero dahil sa sinabi nating Panginoong Jesus, it is finished. Amen? Ngayon, natapos na. Ngayon, pwede na tayong magtiwala kahit hindi natin kontrolado ang ating kinabukasan. Yun po ba? Kahit hindi natin alam kung anong mangyayari sa ating ng buhay sa ating pagdating ng bukas, no? Pwede mong sabihin na, Panginoon, hawakan mo ang buhay ko. Amen? Ganun ba tayo? Praise God kung ganun yung pananaw natin sa buhay, no? Hallelujah. Halimbawa, kung may sakit ka, no? At hindi mo na talaga kayang gamutin yung sarili mo, no? Pero dahil sa gawa ng ating Panginoong Yesus, pwede kang magtiwala na hindi ka niya pababayaan. Amen? Hallelujah. At pwede ka na magpahinga. Amen? Wag lang matulog kasi magsila naman ang oras ng sermon eh. Hindi ibig sabihin, wala ka lang gagawin. Pero wala ka lang kailangang patunayan. Amen? Hallelujah. Magkaiba po yun no? Hindi ibig sabihin wala ka lang gagawin, pero wala ka lang kailangang patunayan pa sa ating Panginoon. Halimbawa, kung kailangan mong, hindi mo lang kailangang isipin na maging perfect ka para tanggapin ka nating Panginoon. Amen? Dahil sa Panginoong Yesus, tanggap ka na. Amen? Kahit na pagod ka, kahit bagsak ka minsan, kaya minsan bagsak po tayo sa kasalanan, malaya tayong makakalapit sa ating Panginoon. Hindi po ba? Amen? At katulad po ng ginawa nating Panginoon, pwede ka nang sumuko sa Kanya. Amen? Hindi ibig sabihin na kung tayo sumuko sa ating Panginoon, ay hindi po ito yung nangangulugan na pagkatalo. Ito po ay pagtitiwala natin sa Kanya. Hindi po ba? Kasi karamihan ng sasabi ng sumuko ka na. Di ba sa gera o sa di ba? Laging inala, talo na yon. Amen? That is the retreat sa libutan, you pay loss na po sa libutan. Pero sa ating Panginoon, it is the trust, yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon na siya ang may hawak na ating buhay. Pinagkakatiwala natin sa Kanya yung future natin, maging sa ating mga mahal sa buhay, maging sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga kapatid. Amen po ba? Dahil yung control ng buhay mo ngayon, yung plano mo, yung takot mo, minsan mong may takot dito. Takot tayo sa ating kinabukasan kasi nga hindi natin alam kung may pera pa tayo sa bulsa pagdating ng katapusan. Malapit na katapos, nakakatapos na pala yun. Po. Sabi nga nila, mas nakakatakot daw ang end of the month kaysa end of days. Po sabi ng katapusan ng mga sanlibutan. Pero sa ating mga Kristiyano, mas nakakatakot ang isang Kristiyano na hindi niya pinaghahandaan ang pagdating ng kanyang kinabukasan. Lalo na pag hindi nakasama ang ating Panginoon. Hindi po ba? Paghahanda po natin, kamatayan po natin, mapagiging kay Kristo. Amen? Kasi pag hindi natin pinaghandaan, mahahanto po tayo sa kawalan. Kasi lagi natin sinasabi, pag natin naghanda, kasi lagi nang meron tayong option. Po ba sinasabi natin, saka na lang, mamaya na lang, bukas na lang, at hanggang sa walang hanggan.
Hindi po. Pero pagdating ng bukas, kung nasaan na tayo, nandun, hirap na tayong huminga, hirap na tayong magpatawad, hirap na tayo, wala nating kakayahang kumilos. Hindi po. Doon pa natin nararanasan na sayang ang lahat ng ating sa ating lahat ng ating pagod, lahat ng ating ginawa, lahat ng ating kinamkam sa buhay na to kung wala ang ating Panginoong Jesus. Hindi po ba? Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga ang ating Panginoong Jesus, in the last breath ng kanyang buhay, kaya sabi nga yung kasi ang ibig sabihin pala pag uminom ka nung suka ba yun? Nung suka. Yung pala ay magpapadagdag ng para madagdagan pa yung paghihirap mo. Ito po, magkakaroon ka ng yung pagmamani sa katawan mo. Pero ang ginawa nating Panginoon pagkatapos ng inumin, He shout the last victory sa kanyang buhay. Yun po ba? Yun po yung members po natin. Into your hand, I commit my spirit. Amen. Ginawa niya po ang lahat ng iyon. Yun po, ibig sabihin, mayroon sa kapayapaan na nung sinigaw na ating Panginoon yung time na yon. Yun po, tayo ba sa ating magbigay kay Kristo? If ever ba sa time na ating kamatayan, masasabi ba natin, Panginoon, ang buhay na to ay inaalay ko sa iyo, ang muling sandali. Amen? Ganun ba tayo? Or ang sasabihin natin, paano yung kayamanan ko? Paano yung anak ko? Paano yung asawa ko? O paano yung utang ko? Amen? May isip ba natin yon? Amen? Sabi nga meron daw tayong napakaraming problema sa buhay. Yun po. May problema tayo sa ating kabiyak, sa ating trabaho, sa ating pinansyal. Sa lahat ng problema, meron tayong lahat. Pero pag dumating yung time na kukunin tayo nating Panginoon, isang problema lang po natin na ating isipin. Amen? Isipin natin kung tayo ay naging handa ba sa buhay na to o hindi. Amen? Kasi alam natin na ating pupuntahan pag hindi tayo nakahanda at hindi tayo naging masigasig yun po to seek the Word of God. Amen po, lalo na sa ating mga sa buhay, pag nakikita natin nahihirapan na sila. Amen? Sasabihin natin, saan kayo mapupunta ang taong to? May katanungan ba tayong ganon? Amen? Saan kayang kamay siya mapupunta? Just try to imagine na inalagaan mo yung anak mo at the long 27 years, 30 years din po, at the last breath of his life, masasabi ba nating anak, mapupunta ka sa kamay ng sa ating amang lumika? Meron ba tayong ganong desire sa ating puso sa mga oras na to? Amen. Kung merong amen, praise God, purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya sabi Jesus cried out loud with a loud voice. Yun po, hallelujah. Sumigaw ang ating Panginoon, hindi po sa bumulong. Kasi karamihan ang namamatay. Apo! Paano? Hindi ba karamihan namamatay? Pero ang ating Panginoon Jesus, with a loud voice, napakalakas nito. Kung isipin mo, nakapako sa krus, bit-bit niya ang buong body weight ng time na yon. Yun po, na-drain ang kanyang dugo. Yun po, habang po si hinampas, yun po, talagang nabuhos ang dugo nating Panginoon. At the last moment na kanyang voice, sinigaw niya to at narinig po. Yun po, hindi lang po narinig din sa harapan, kundi pati doon sa likod. Amen? With the last voice, Father, into your hand, I commit my spirit. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga na yung sigaw na to, amen, pag if ever na nandun na tayo sa ating huling buhay, nawa yung pagsuko natin sa ating buhay, sa ating Panginoong Hesus sa mga oras na to, amen, ay hindi gawa dun sa takot, hindi po ba? Ito ay gawa po sa pagtitiwala natin sa Kanya. Amen? Hallelujah. Banal na pagkatakot.
nung ang kanyang kamatayan po, hindi po siya nawalan ng kontrol. Po. Kasi siya mismo ang kusang nagbigay ng kanyang sarili. Even ang kanyang kamatayan ay hawak na ating Panginoong Jesus. Amen? Na nakalimutan ko ilagay yung verse. Nakalagay yun dun na siya mismo ang nagtakda ng kanyang kamatayan. Hallelujah. Amen. It is finished, ginawa ni Kristo para sa atin. Hindi ba? Into your hand, ito yung tugon na pagtitiwala niya sa ating Ama. Yan po. Ito po ang hindi tayo sumisurrender para maligtas. Hindi ba? Nagsusurrender tayo kasi dahil ligtas na po tayo. Nakuha nyo? Amen? Hindi ka nagsusurrender sa ating Panginoon para tayo ang maligtas. Yan po. Nagsurrender tayo kasi dahil tayo ay ligtas na. Amen? Hallelujah. Ito po yung verse. For by grace you have been saved through faith, and it's not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can be boast. Amen? Hallelujah. Kasi lagi nating iniisip mga kapatid kay Kristo, kailangan kong ayusin ang buhay ko para tanggapin ako ng ating Panginoong Jesus. Yan po. Kailangan magbago muna ako bago ako lumapit sa Kanya. Pero hindi po ang ganun ang Ebanghelyo. Yan po ba? Kasi sapagkat dahil sa Kanyang biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi mula sa iyong sarili, ito ay kaloob ng ating Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino man ang mapagmalaki sa kanyang sarili po. Kasi likas kasi sa tao po, mga kay Kristo, ang pagiging hambog, kung may boast, kaya talagang mayabang, hindi po ba? Sabi niya, kasi karamihan ang ginagawa, kahit doon sa mga Pariseo dati, gumagawa sila ng way para maging mabango sila sa harap ng ibang tao. Amen? Sa harap ng nakakilala sa kanila. Amen? Ginawa ko to, nag-alay ako, nagayito ako, pero pinapahayag nila sa lahat yon. Yun po ba? Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, niligtas tayo, po, sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hallelujah. Naligtas ka, po, na hindi sa sarili mong gawa. Naligtas ka dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya ang surrender, ang surrender, ito ay resulta po ng ating panampalataya sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi po sa Romans 5:1, therefore, since we are deemed justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yamang napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Pansinin niyo, napawalang sala na. Hindi sinabi dito, mapawalang sala pa lang. We are being justified. Ibig sabihin, natapos na ng ating Panginoong Hesukristo ang gawain po ng pagliligtas. Kaya kung nagsusurrender tayo, hindi para makuha ang pabor na ating Panginoon, kundi nakuha mo ito dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kasi nga, ang lahat ng ating gawa sa paningin po ng ating Amang nasa langit, we are only maruing basahan na po tayo. Yun po ba? But because of the righteousness ng ating Panginoong Hesus na isinunod po sa atin, yun po ang nakikita ng ating Ama. Yun po na ating Panginoong Hesus, ating Panginoong nasa langit, ang righteousness po ng ating Panginoong Hesus. Yun po, ang kanyang buong pagka-Diyos, yun po, na isinunod po sa atin upang maging katanggap-tanggap tayo sa harap ng ating Amang nasa langit. Naunawaan nyo? Amen. Sabi po sa Galatians
2:20, I have been crucified with Christ. No longer I live, but Christ live in me. Then, the life now I live in my body, I live by faith in the Son of God, who loved me and give Himself for me. Amen? Ito yung laging verse ni Kuya, pangalan ni Kuya niya, Kuya Vincent, po. Pagka talagang nireset ni Kuya Vincent, napapapikit po siya sa verse na to. Tapos inaangkin niya po ito, no? Nawaangkin din po natin ang verse na to, kasi po tayo ay niligtas po nating Panginoon. Po, ako ay pinako sa krus kasama na Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Po, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kikabuhay ko ngayon sa laman ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Amen? Hallelujah. Napakagandang verse po ito, na talagang to remind us, as a Christian, po, na being a Christian, hindi na po tayo ang may hawak ng ating buhay. Amen? We are justified. We saved by faith to Christ. Po. At kaya nga, pagka Kristiyano na tayo, po, we have the gift of the Holy Spirit. Po ba? Amen? Hindi na tayo yung dating tayo, po, ay tayo bagong nilalang na po as a Christian. Po ba? We have the fruit of the Holy Spirit. Amen? Sabi po sa Titus 3:5, He saved us not because of our righteousness things we have done, but because of His mercy. Yun po, iniligtas po tayo dahil sa hindi tayo sa matuwid. Yun po ba? Sa matuwid na gawa na ginawa natin, kundi ayon sa kanyang awa. By mercy, by mercy tayo niligtas na ating Panginoon. Amen. Hindi mo binabago ang sarili mo para mahalin ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos, kaya tayo nagbago. Amen? Hallelujah. Dahil ang unang nagmahal sa atin, ang Diyos. Yun po ba? Amen. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, and whoever so believe in Him shall not be perished but have eternal life. John 3:16. Yun po ba? Kaya nagsusurrender tayo dahil tayo ay niligtas na ating Panginoon. Yun po ba? At kung ligtas na tayo, po, bakit pa natin nahawakan ang ating buhay? Po, dapat ibigay na natin ito sa ating Panginoon. Amen? Ibinibigay na natin sa ating Panginoon yung buhay natin sa buhay na to, sa mga oras na to. Amen? Yung iba, ba tayo mag-amen? Hawak niyo pa rin yung buhay niyo. Amen? Chill lang. Amen? Sabi mo sa Psalms 31:5, Into your hand I commit my spirit. Deliver me, O Lord, my faithful God. Yun po. Sa iyong makamay, ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Tinubos mo ako, O Panginoon, tapat na Diyos. Yun po ba? Hallelujah. Ito ang panalangin ni David. Yun po ba sa Psalms, sa Salmo? Yun po. Ito din ang panalangin nating Panginoong Jesus nung bago siya, yung sa kanyang huling sandali na kanyang buhay. At ito rin ba ang ating panalangin sa mga oras na to? Amen. Yung iba ay sumagot na God will move us in this message. Kung ito ang panalangin ni David, yun po, ito rin ang panalangin nating Panginoong Jesus. At ito din ang aking katanungan sa mga oras na to, dahil ibig sa aking sarili. Ito din ba aking panalangin sa mga oras na to? Amen? Ang Diyos lang at ikaw ang nakakaalam ng laman ng ating puso. Amen? Kaya nga, madaling sabihin kasi ang mga salitang ito. Hindi po ba? Pero ang tanong, do we
really trust God sa buhay natin? Ipinagkakatiwala ba talaga natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus? Siya na siya ba yung may hawak o control ng ating kinabukasan? Or ikaw pa rin ang nasusunod? Na ikaw pa rin ang may hawak at direksyon? Kasi minsan may mga ganun talaga tayo, no? As in the flesh. Kaya nga may labanan araw-araw, di ba? Kaya ang buhay ng isang Kristiyano, we have to repent every day. Amen? Pagpaan tayo, talagang andun yung repentance araw-araw kasi meron tayong mga panalangin na dinadalangin sa buhay natin. Dinadalangin lang natin yung mga kasalanan alam natin, hindi ba? Pero hindi natin namamalaya minsan dahil sa pride natin, sinasabi natin hindi ito kasalanan. May ganun ba tayong aspeto sa buhay? Sabi, ba't ako mag-pray na gano'n? Hindi naman kasalanan yung ginawa ko. Pero kasalanan sa mata ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya minsan, maghahalap pa tayo ng ibang verse para talagang i-depend lang yung natin, yung constitution sa buhay. Pinaglalaban ba natin? Iyon po ba? Amen. Pero tandaan natin ito, If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen po. Sapagkat kung papayag na ang iyong labi na si Jesus ang Panginoon at sumampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Amen? Hallelujah. Kaya gaano ba kahalaga ang gospel sa isang Kristiyano? Amen? Kasi if we have wrong gospel, it means we lead you to death. Amen? Nanawa niyo ako? Amen? Ang maling panampalataya po sa ating Panginoon Jesus, it will lead us to death. Po, kamatayan po, hantungan po ng ating maling panampalataya. Amen? Kasi meron ting panampalataya, po, na talagang ang Diyos ay isang option lang. Po, that God is love, and God love everything in this world. Po, kahit gumawa ka ng masama, okay lang sa Kanya yon. And they also believe that that Jesus Christ is Lord, but they have their own doctrine. Amen? Ganun po kakomplikado ang gospel na ating Panginoon. Amen? Kaya hanggat maaari, ituro natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Kasi merong gospel na light gospel lang talaga. Kumbaga, kung yung sugar coated lang siya na gospel. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na kaya kung ngayon naririnig natin yung mensahe ng ating Panginoon at alam naman natin na most of us ay tumanggap na, hindi po ba, sa ating Panginoon. At hindi po ito isang aksidente kasi nga talagang pinili niya to ang araw na to para marinig natin ang kanyang boses, hindi po ba? Kaya kung sa ngayon hindi ito para ayusin mo muna ang sarili mo, hindi ito isang mensahe na maging karapat-dapat muna tayo sa ating Panginoon, kundi ito'y panahon na tayo lumapit po sa Kanya. Amen? Kasi nga, yun ang laging karamihan sa aking nagkasama ko doon sa pagbubuhat. Sabi niya, bro, saka na ako magsisimba uli pag talagang gusto ko na. Amen? Pagbuo na ako uli. Amen? At sabi ko, isa sa Kristiyano, yun po ba? Sabi niya, at saka ayaw ko yung may sinasabi sa akin ibang tao. Napapatas sila ko. Amen. Kung ayaw mo pala ng paliwanag, amen. Meron sang Diyos. Yung kilala niya ang Panginoon kasi may mga verses pa sang binibitawan . Amen. Pero sabi nga, we are blinded by this world. Amen. Kahit na
Meron tayong nakakasama sa buhay, yun po. At hindi mo po kasi kontrolado, yun po, hindi po hawak at ng Diyos na po ang talagang kumikilos sa atin, yun po ba? Can I bet that, Chair? Okay, activity. Amen. Imagine mo tayo, nakita ko lang sa ano to, sa pag-subscribe po sa Facebook. Imagine mo to, maybe this chair represent that our family. Maybe may umuupo sa atin dito, yun po. Isa siyang may kaya sa buhay, may naabot na talagang naging successful sa buhay. Amen. Pero wala sa Diyos. Yun po. Nakaupo siya dito. Yun po. Meron din ng maaari din namang upuan na to ay nakaupo ang may pagkakilala sa Diyos. Yun po. Pero hindi niya ginagawa ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Yung bagang ano lang, kilala ko ang Diyos, pero hindi siya ang Diyos ng buhay ko. Parang sabi ko lang, kilala ko si Pastor Oliver, kilala ko si Pastor Carlos, pero wala kaming intimate relationship being talagang magkakilala. I mean, kilala ko si Marcos, kilala ko si Duterte, kilala ko si Noynoy. Ipo, parang ganun lang. Ipo ba? At meron namang Kristiyano, na may intimate relationship sa ating Panginoon, pero pwede rin ang upuan na to ay nag-represent po sa ating buhay na ito yung upuan na talagang nag-seek ng Word of God. Yun po. Pero in the time of troubles, yun po ba? Nagkakaroon po ng struggle sa kanyang buhay. Amen. And that's sa ating karamihan po dito, we can consider this chair na tayo po yun. Amen? Dahil minsan sa ating buhay, we always struggle sa mga bagay na talagang dumarating sa ating buhay. No? And hindi natin naiwasan. And that is the good na talagang malalaman mo kasi may labanan sa ating buhay po. May labanan na pagka makagawa tayo ng masama, ando yung struggle sa ating spirito na inuudyugan na tayo ng balang spirito na wag mong gawin yan kasi masama. Yun po ba? Amen. And with that, chair, asan ba tayo doon sa una, sa pangalawa, o sa pangatlo? Amen? Sa mga oras na to. Kaya natin ipinagkakatiwala ang ating buhay sa mga oras na to. Amen? Kung tayo doon sa umpisa, sa unang nakaupo dito, o sa pangalawa, o sa pangatlo. Amen? Nawa, suriin natin ang ating sarili sa mga oras na to. So guys, sabi ng 2 Corinthians, for you say, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I will help you. I tell you now, it's the time of God's favor. Now is the day of salvation. Sa Tagalog, sapagkat sinasabi niya, sa panahong kalugod-lugod ay dininig kita, at sa araw ng kaligtasan ay tinutulungan kita. Narito ngayon ang panahon ng kalugod-lugod, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen? Hallelujah. Ang pagtanggap sa ating Panginoon, kung hindi pa tayo tumanggap, or talagang half pa rin natin pagtanggap, hindi wala pong half Christian. Dahil it's always a full Christian. Hallelujah. Wala pong half heart Christian po dito. Amen? Either you are in evil or in God. Amen? Hallelujah. Yung dalawa po yung nakaupo dun sa unang binanggit ko, they are from evil. Amen? Kasi nga, wala silang pagkakilala sa ating Panginoon. Kilala niya lang sa pangalan. Pero sa pangatlo, we just admit, that sometimes we are struggle from sin. But glory to God. Tinutulungan tayo na magtagumpay sa lahat po nating ginagawa. Amen? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Conclusion na tayo. Mabilis ba ako? Sakto lang. Amen. Hallelujah.
May kaligtasan dahil tinapos nating Panginoon. May Ama, ay po, na pwede mong pagkatiwalaan sa mga oras na to. It is finished para sa kasalanan natin. Into your hand para sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang tanong po ngayon mga kay Kristo, sa lahat po nating narinig sa mga oras na to, kung tayo patuloy na may moment sa buhay natin na piling natin napakalayo na natin sa ating Panginoon. Kasi nga, ibig ng ating Panginoong Yesus nang pinako sa krus ng Kalbaryo, na nahimik ang buong kalangitan sa oras na yon. Dahil sa sobrang sama, sobrang lala ng kasalanan na ipinataw sa Kanya. Amen? Ganun din sa atin, na habang nagkakasala tayo, lumalayo tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kung nais mong sumuko sa mga oras na to, na magbalik loob muli tayo, na i-reactive natin muli ang ating puso sa ating Panginoon. At tutulungan tayo ng ating Diyos. Hindi din po sa ating sariling lakas, manggagaling ang salitang ito, ang lakas na yan. Amen? God will provide us, the strength that we need. Hallelujah. Sabi po sa last verse, I have put the good and worthy of a noble fight. I have finished the race, I keep the faith. Amen? Ipinaglaba ko mabuti, kunang mabuti ang laban. Natapos ko ang takbuhin at titingatan ko ang panampalataya. Ang ating Panginoon, tinapos niya ang kaligtasan para sa atin. Si Pablo naman, tinapos niya ang buhay na ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa ating Panginoong Jesus. Yun po. Ikaw ba o tayo ba makikipag kay Kristo? Matatapos ba ang takbuhin na to sa ating buhay? Alalahan natin, hindi matatapos ang takbuhin ng ating buhay kundi ito nagsisimula sa ating Panginoong Jesus. Amen? Hindi mo maingatan ang iyong panampalataya kung hindi mo ito isusuko sa ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon, na tinapos na ng ating Panginoong Jesus ang laban, pwede mo sabihin sa ating Panginoon, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkatiwala ko ang aking sarili. Ibigay natin ang ating buhay. Ibigay natin ang buong kontrol sa ating buhay at ang ibig ng ating kinabukasan. Amen?